Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, February 23, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ito po dapat ang inuuna. Yung sahod ng mga manggagawa, yung usapin ng kabuhayan, hindi tsa-tsa. Diwa ng EDSA muling binuhay. Progresibong grupo nagsimula ng magsagawa ng kaliwat kanang pagkilos. Naging sabit ng Miro system sa ibang bansa. Pinuna ng isang election watchdog. Pero bagong provider sa 2025 polls, dinipensahan ng COMELEC. Ang reply lang was, after very thorough study, we pose no objection. Implementasyon ng PhilHealth sa dagdag kontribusyon. Hindi raw tinututulan ng Pangulo. At sa ating balitang A to Z Showbiz, kapamilya actress Janella Salvador. Bakit muntik maiyak sa kanyang contract signing? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Buhay na buhay ang diwa ng EDSA para sa mga progresibong grupo na nagsimula ng magsagawa ng kaliwat kanang pagkilos. Ang kanilang mga panawagan sa gobyerno sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Ang mga rehiyon na to, ang pinakamahihirap. Kaliwat kanang kilos protesta na ang isinagawa ng iba't ibang progresibong grupo bilang bahagi ng pagunita ng EDSA People Power Anniversary ngayong Pebrero. Tinawag nila itong Black Friday protest, pagpapakita ng marubdob na pagkontra sa charter change na niluluto ngayon ng mga mambabatas sa Kongreso at Senado. Ito po dapat ang inuuna. Yung sahod ng mga manggagawa, yung usapin ng kabuhayan, hindi tsa-tsa. Kaya po, nagkaisa po ang iba't ibang mga grupo at sektor na magsagawa ng Black Friday protest ngayon sa iba't ibang ahensya, sa mga eskwelahan, sa mga simbahan. Nagkilos protesta sila sa tanggapan ng Department of Agriculture at sa Labor Department. Gayon din sa Mindiola kung saan nagkainitan ng Pulis Maynila at miyembro ng grupong Indigenous People. Nais ko lamang pong kausapin ang mga kapulisan ngayon! Kanina ba kayo nagsisilbi sa mga bayan o sa Duterte Marcos Rehimen? Hayaan niyo naman kami magprograma dito! Patawid pa lang ng Mindiola, hindi na sila pinatuloy ng kapulisan dahil hindi umano ito Freedom Park para pagdausan ng kanilang programa. Nirespeto naman natin yung karapatan nila pero dapat tumabi sila dahil nagkukos ng traffic, kawa yung mga tao nagmamadali at nakakaharang sila sa kalsada. Pwede man silang tumabi at ipagpatuloy nila kanilang activity. Dapat kilalanin ang pagpunta ng mamamayan doon sa EDSA bilang pagsigaw uli na hindi na kami magpapalinlang. Itong tsa-tsa na ginagawa ng administrasyong Bongbong Marcos ay talagang panliling lang sa mamamayan. Nagsagawa din sila ng symbolic action na nagpapakita ng pagbabasura sa mga probisyon na isinusulong ng Administrasyong Marcos Jr. Samantala, sa bantayog naman ng mga bayani, nagkaisa ang samahan ng mga kababaihan para isigaw na ayaw nila sa charter change. Taon-taon tumitindig tayo para tiyakin ang gunita ng mamamayan ay hindi mawala ang ating makasaysayang paglaban. Sa taong ito, hindi ginawang holiday ang February 25 at isang Marcos na naman ang sa Malacanang. Ngayong araw po, inilaunch yung ating network. Nagsama-sama yung iba't ibang grupo, nagpahayag nung kanilang pagtutol sa tsa-tsa at ano yung reforms na pinapanawagan. Sa dulong bahagi ng kanilang programa, nagmarcha ang mga kababaihan patungo sa statwa ng Inang Bayan. Ang grupong bayan naman iginiit tuloy ang kanilang programa sa EDSA Shrine sa darating na linggo. Yan ay kahit na hanggang sa ngayon ang kanilang inihaing permit sa LGU ng Quezon City ay hindi pa naaaprubahan. Tuloy po ang ating protesta at pagtitipon sa February 25, may permit man o wala. Ang malinaw po, ito po ay
coordinated sa iba't ibang ahensya. Alam po nila ang ating programa. Sana po, igalang yung karapatan ng mamamayan na magpahayag. Una nang sinabi ng QCPD na mayroon ng nabigyan ng permit to rally sa linggo at mahigit 8,000 katao ang inaasahan nilang dadalo sa concert rally sa People Power Monument. Para sa Balitang A to Z, Team Salinas. Kinumpi naman ni Senator Riza Ontiveros na wala pang final lineup para sa mga senatorial bets ng Liberal Party. Ayon kay Ontiveros, kinakailangan muna nilang mag-usap-usap para mapaghandaan ang midterm elections sa susunod na taon. Habang nilinaw naman ni Liberal Party spokesperson Attorney Leila de Lima na ang inanunsyo niya kahapon ay pawang nagpapahiwatig pa lang na tumakbo sa pagkasenador. Sakali naman buo na ang loob na tumakbo sina dating Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino at human rights lawyer Chel Jokno ay susuportahan nila ito. Bilang isa sa mga leader ng oposisyon, ang masasabi ko lamang tungkol kina dating Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino at Attorney Chel Jokno ay alam naman po ng lahat ang magandang track record nila sa pagsisilbi noon hanggang ngayon sa loob at sa labas ng Senado. At kung ano man ang magiging mga desisyon nila, kung ano man ang magiging desisyon namin sa oposisyon, ay susuportahan ko po sila at magbubuwas po ng lakas para sa gawaing iyan. Wala pa naman talagang official lineup ang Senate, ang Liberal Party. Kasi ilan-ilan pa po ang mga kinukonsidera. Yung mga nabanggit ko po kahapon sa isang forum, yun po ang alam ko na merong plano na tumakbo. Aminado ang Bureau of Fire Protection na pahirapan ng apulain ang sunog sa kabundukan ng Cordillera Administrative Region. Ayon kay BFP Chief of Intelligence and Investigation Branch ng BFP CAR Fire Inspector Bernardo Bravo, hindi naabot ng fire truck kaya mano-mano nilang dinadala ang tubig sa kabundukan para maapula ang forest fire. Sinabi rin nito na nasa 8 forest fire na lang ang kanilang inaapula. Mula naman noong Enero, nakapagtala na ang BFP ng 60 insidente ng sunog sa naturang rehiyon. Inaasahan rin ng ahensya na darami pa ang insidente ng sunog sa kabundukan ngayong panahon ng El Nino. Yes, sir, because we are anticipating po yung ill effect po nitong El Nino natin, sir. Ramdam na po talaga yung init and most likely dahil sa mainit na panahon. So, yung mga grasses po natin, natutuyo po sila. The same through yung mga leaves ng mga trees po natin, natutuyo din po siya. And most likely, susceptible po sila sa konting ignition lang, pwedeng umapoy po kaagad. Ayon naman sa State Weather Bureau Pag-asa, magtatapos na ngayong Pebrero ang nararamdamang mature El Nino. Ayon kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Solis, magsisimulang maramdaman ang epekto ng tagtuyot sa Marso hanggang Mayo. Sinabi rin ng Weather Bureau na nagkakaroon ng abnormalidad sa dagat dahil sa climate pattern, kung saan may pagbabago sa temperatura ng tubig sa Central at Eastern Tropical Pacific Ocean. Umabot naman sa mahigit 7,000 na mga magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ngayon ng El Nino phenomenon. Kahit po pa hinana yung El Nino, yung impact po naman na mararanasan natin dito sa ating bansa in terms of sectoral impact. So yun naman po yung medyo mararanasan natin, yung tindi nito dahil meron po siyang tinatawag na extension or yung lag effect ng El Nino. Kaugnay niyan, inihayag ni Philippine College of Physicians Dr. Ranshan Salante na posibleng tumaas ang mga sakit na nakukuha tuwing tag-init. Ayon kay Doc Salante, noong nakaraang taon, tumaas ang mga sakit na waterborne disease, gayon din ang dengue, heat stroke, typhoid fever at iba pa. Paalala ng eksperto sa publiko, tiyakin na maayos ang pagkakaluto ng pagkain para maiwasan ang food poisoning at ugaliin rin ang pag-inom ng tubig. Yung mga pagkain na hindi maganda ang pagka-prepare because of the lack of water, hindi maganda ang storage. Isa yan sa pinaka-common, no? Hepatitis A is also one of that.
at saka mga viral infections that can also cause food poisoning or food intoxication because of unhygienic preparation. Dinipensahan ng Commission on Elections ang Notice of Award na ibinigay nito sa lone bidder na Miro Systems. Sa gitna yan ng mga alegasyong sabit umano sa dayaan ng eleksyon ng serbisyo ng naturang South Korean firm nang rentahan ng ilang bansa ang kanilang automated election system. Ang hirit naman ng local election watchdog ngayong garantisado ng mga election paraphernalia ng Miro Systems ang gagamitin para sa 2025 polls. Alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Nakapag-comply ang South Korean firm na Miro Systems sa mga hinihinging requirements ng COMELEC. Dahilan kaya binigyan ito ng Notice of Award kahapon ng komisyon. Yan ang depensa ng komisyon ng halalan sa gitna ng mga agam-agam ng election watchdog na Democracy Watch laban sa naturang election service provider. Tama po. At doon po kung Republic Act 9184 lang po ang pag-uusapan natin, nakakomply po sila sa lahat ng legal, financial at technical requirements aside from the terms of reference ng COMELEC. Una nang sinabi ng Democracy Watch na sumabit na umano ang serbisyo ng Miro Systems sa election corruption ng rentahan ng ilang mga bansa ang mga election systems at paraphernalia nito. Pero ang NAMFREL, kinatigan ang COMELEC. Dumaan daw sa tamang proseso ng bidding ang Miro Systems. And the rules issued by the Government Procurement Board. So it went through a regular process which was transparent. Dagdag pa ng COMELEC, walang legal na basehan ang mga alegasyong ipinupukol ng Democracy Watch laban sa firm. Ang mga pamahalaan daw kasi ng mga bansang rumenta sa serbisyo ng Miro Systems ang umano'y may sabit sa dayaan ng eleksyon at bagkus ay hindi raw ang mismong firm. At yun nga po pinakalas sa basis, wala po kaming nakitang nakapending na kaso na naisampa o kaso dati na nagresulta sa conviction nila o pagkatalo nila sa kasong ito na maaring maging hadlang sa kontrata. In South Korea, no? But from unconfirmed, no, na there were some delays which also happened in our past elections. Pero ang election watchdog na kontradaya, binigyang diin at kinatigan ang alegasyon ng Democracy Watch. Still right? If you want a clean election system, the COMELEC should cooperate with election watchdog. Ay nakita po namin na walang nakabinbing na kaso laban sa Miro. Lahat po ay nanatiling aligasyon until now. Kaya ang panawagan ng kontradaya, ngayong naibigay na ng COMELEC ang Notice of Awards sa Miro Systems, ang kooperasyon ng lahat ng local poll watchdogs sa COMELEC para sa malinis na 2025 midterm polls. To really try to prove fully that the election system is transparent from start to finish and that we can put trust in the voters that their votes are being counted clean. Samantala, ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting una nang nagsuggest sa COMELEC na tanggalin na ang kamerang nakatutok sa muka ng mga botante na isa sa mga technology features na ibinibida ng Miro Systems. Pero ang medyo nakaka-nervyos ay imagine boboto ka tapos may camera doon. Hindi mo naman alam na hindi enabled yung camera. Maninervous ka, di ba? Parang what about voter privacy? Sa susunod na linggo na magkakaroon ng contract of negotiation ang Miro Systems Company Limited sa COMELEC. Ibig sabihin, ilalatag na ng bidder ang mga deliverables nito sa komisyon. Dito rin malalaman ng COMELEC kung magkano ba ang porsyentong dapat na ibayad nito bilang renta sa naturang election service provider para sa 2025 midterm polls. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Naisilbi na sa kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy ang subpoena na inilabas ng Senado. Tinanggap ito ni Kingdom of Jesus Christ Council Attorney Marie Dina Tolentino kahapon pasado 1:00 ng hapon. Pirmado ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Mababatid na bigong sumipot si Quiboloy sa mga pagdinig ng Senado sa investigasyon sa isyu ng mga pang-aabuso nito.
Humihingi ng paumanhin si Senator Robin Padilla matapos mag-viral ang larawan ng asawang si Mariel Padilla na nagpapagluta IV drip sa kanyang opisina sa Senado. Ayon sa senador, walang intensyon na magpakita ng disrespeto, sadyang mahilig lang anya ang kanyang asawa na mag-promote ng good looks at good health. Inulan ng batikos ang post ni Mariel kamakailan kung saan kita itong may dalang swero ng glutathione habang nasa Senado. Binura na ng aktres ang kanyang kontrobersyal na post. Pero magla-live na lang daw ito sa TikTok ngayong nagte-trending na naman siya. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga nasa creative industry sa bansa na palakasin pa ang local design community at mga kolaborasyon sa international allies. Sabayan ng pagbubukas ng art and design sa National Museum of Fine Arts sa Maynila. Tiniyak ng Pangulo ang pagkikipagtulungan ng gobyerno sa pagpapatibay ng naturang sektor. Pinuri niya rin ang malaking kontribusyon nito sa ekonomiya at sa paghulma sa kulturang Pilipino. Goes together. We can enhance the global competitiveness of Filipino products and services, broaden trade horizons, and nurture a vibrant and sustainable economy that embodies the pinnacle of Filipino artistry and creativity. We are implementing forward-thinking legislation such as the Philippine Design Competitiveness Act, Philippine Creative Industries Development Act of 2022, and other policies to promote innovation, to support entrepreneurship, and to protect intellectual property. Susunod, updated ba kayo sa kaltas sa sahod, singil sa PhilHealth contributions? Babawiin ba ang pagtaas? At Janela Salvador, certified kapamilya pa rin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. No objection. Yan daw ang sagot ng Malacanang sa implementasyon ng PhilHealth sa dagdag kontribusyon sa mga miyembro nito na ngayon nasa 5% na. Pero paglilinaw ng Presidential Communications Office, under review pa rin ang implementasyon sa dagdag kontribusyon. May balitang A to Z si Ace Cruz. Hindi tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dagdag kontribusyon ng PhilHealth sa premium members nito. Ang reply lang was, after very, very thorough study, we pose no objection po on the scheduled increase which was implemented on January 1st. No? Epektibo nitong January 1, mula 4.5% umakyat na ng 5%. Ibig sabihin, kung 10,000 piso ang kinikita ng low-income members na siyang minimum salary ceiling ng state health insurer, 500 pesos ang buwan ng kontribusyon nito na paghatian nila ng employer. Sinuspindi nung nakaraang taon ng Pangulong pagtaas ng premium rate sa 4.5% bilang konsiderasyon sa miyembro nito na hirap sa epekto ng pandemya. By law, in-implement na namin, diba? We just wanted to take direction from you, diba? So basically, we were just informing them that we started implementing it already, and if we should move forward or if we should, if they prefer to suspend it, we will also comply. Sa ilalim ng Universal Healthcare Law na pirmado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinapayagan ang unti-unting pagtaas sa contribution rates hanggang sa pumalo ito ng 5% hanggang 2024 o ngayong taon. Kung kaya naman, pagtitiyak ng PhilHealth, hindi na ito magtataas pa ng singil. Ipinagmalaki rin ng PhilHealth na sa kabila ng makialang beses na suspensyon ng hirit nilang dagdag kontribusyon, sapat ang kanilang pondo. Kung tutuusin, mas napalawak pa nga ngayon sa 30% coverage rate sa benefit package nito. Bagay na una rin kinwestiyon ni Speaker Martin Romualdez na anyay dapat umabot man lang ng hanggang 50%. If we can, then we will implement. It's just as for PhilHealth, we need to thoroughly study on this. But in principle, we support this move by our beloved Speaker. We are continuously developing our Z benefit for catastrophic illness. So these are the illnesses that we deem very costly to patients, meaning if they're afflicted by these diseases, some of them will
borrow so much money, sell their houses, whatever they have, just to cover the medical expenses. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Presidential Communications Secretary Sheloy Garafil na under review pa ng Pangulo ang implementasyon ng PhilHealth contribution hike. Sa issue pa rin ang hirit ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na ipatigil ang paniningil ng kontribusyon ng minimum wage earners para magamit ang bilyon-bilyong pisong surplus funds nito. Ako personally, again, feeling ko kasi maganda naman yung cash position namin, maganda naman lahat ng takbo, diba? At the end of the day, our heads will still be above water, no? So I think we'll still manage. But again, we're studying it thoroughly. Kung susumahin, halos 20 billion pesos ang mawawala sa kita ng PhilHealth na halaga ng premium contributions ng 5.78 million minimum wage members nito. Nasa pipeline naman ng PhilHealth ang digitalization sa serbisyo nito na target matapos sa taong 2026. Magkakaroon po tayo ng phase implementation ng mga systems na mga natatapos na. So more or less by the last quarter, we can see some systems being operated kasi phase implementation siya all the way to 2025. And then eventually by 2026, we have the full blast. Mga latter part ng next year, masasabi na natin na full. Isa raw ito sa pinatututukan ng palasyo bukod sa payments and claims sa mga ospital na malaki na raw ang nabayad ng PhilHealth, pagtaas pa sa benefit package nito at iba pa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Good news naman para sa ating mga motorista, magkakaroon ng bawas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa abiso ng Department of Energy, maglalaro sa 70 centavos hanggang 90 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina. Piso hanggang piso 20 naman sa kada litro ng diesel, habang 90 centavos sa kada litro ng kerosina. Paliwanag ng DOE, ang dahilan ng pagbaba ng petrolyo ay dahil sa paghupa ng global demand at pagkapako ng interest rate ng Estados Unidos. Epektibo ang bawas presyo sa Martes. Nahatak ng Metro Manila Development Authority ang higit sa 50 sasakyan na iligal na nakaparada sa Barangay Sembo, Taguig City. Umalma si Barangay Sembo Chairman Romeo Milio sa naturang clearing operations dahil wala raw koordinasyon sa kanila ang MMDA. Giit niya, may ordinansa ang kanilang barangay nung sakop sila ng Makati City na pinapayagan ng one-side parking at inaayos na raw nila ang ordinansa para may-adapt naman ng Taguig City. Pero paliwanag ni MMDA Special Operations Group Chief Gabriel Po, hindi pwedeng hayaan na lang ang mga sasakyan na iligal na nakaparada habang ginagawa pa ang ordinansa. Sana maintindihan nyo, this is a two-way street. Ang two-way street, hindi po natin pwedeng gawin lagyan po ng parking on the one end. Dito tulad po na po, kita nyo naman, nagkakasalubong na po ang traffic. Ginawa nilang one-side parking kaliwa, paano naman po dadaan ng mga kotse, magkakasalubong na. So we cannot hamper public convenience, we cannot hamper the flow of traffic just for the sake na meron silang parkingan na hindi naman po tama. Nasa 21,000 ektarya ng coral reefs ang nasira ng mga aktibidad ng China sa South China Sea. Base yan sa ulat ng Center for Strategic and International Studies mula sa mga kuhang commercial satellite at datos sa fishing activities sa lugar. Samantala, makikipagtulungan naman ang Department of Tourism sa iba pang ahensya ng gobyerno para maprotektahan ang coral reefs sa buong bansa. Hindi nagbigay ng detalye ang ahensya sa partikular na diving sites pero tiniyak na patuloy ang pagpapakalat ng impormasyon sa kahalagahan ng pagprotekta ng mga yamang dagat. Apat na araw ng sarado ang tanyag na Eiffel Tower sa Paris, France. Patuloy kasi ang protesta ng mga empleyado nito dahil sa reklamo sa management at kakulangan daw ng pondo sa maintenance. Inirereklamo rin nila ang mataas na singil ng city government sa kanilang leasing fee na isa sa dahilan ng pagkaubos ng kanilang pondo. Noong panahon ng pandemya, unang nakaranas ng pagkalugi ang tourist site.
Tinambakan ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong sa score na 94-64 sa unang laro nito para sa first window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers sa Tsuen Wan Stadium. Nanguna sa panalo ng Gilas si Justin Brownlee na mayroong 16 points, 7 rebounds at 7 assists. May 13 points at 15 rebounds naman si Kai Soto, 15 points rin ang naitala ni Kevin Kiambao. Matapos nito, makakaharap ng Gilas ang Chinese Taipei sa linggo. Nagaganapin dito po yan sa PhilSport Arena. Sa aming pagbabalik sa ating balitang showbiz, Janela Salvador, bakit nga ba muntik nang mapaluha nang mag-renew ng kontrata sa Kapamilya Channel? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Muling pumirma ng kontrata ang aktres na si Janela Salvador sa Kapamilya Network. Nagpasalamat naman si Janela sa mga big boss nito sa ABS, sa handlers at maging managers nito. Thankful rin ito sa tiyaga, tiwala at pagkakataong ibinigay sa kanya, lalo na nung nagsisimula pa sa pag-arte sa murang edad na 12 years old. Bukod sa mga pamilya, producer, kasamahan sa industriya na nagbigay ng mensahe sa kanya, halos tumulo naman ang kanyang luha sa video message mula naman sa kanyang anak na si Baby Jude. Hi, Mama. Congratulations, Mama. I promise you. I would like to thank, of course, ABS-CBN. I love ABS-CBN. You guys, we grew together. I do not see an end to it. Pinakamahirap nga na oras ang panghapon na klase. Kaya naman ang mga guro madalas nag-iisip ng mainam na panggising sa kanilang mga estudyante. Ano kaya ang gimmick naman ng eskwelahang ito? Tara at maki-good vibes! Sing! Ako'y buhay, hindi matay na pinibakaw! Ako'y buhay, hindi matay na pinibakaw! Ako'y buhay, hindi matay! Ako'y buhay, hindi matay! Ako'y buhay, hindi matay na pinibakaw! Kung kayo ay may kwentong kakaiba mo, kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa UK politician na si Douglas Alexander. Ayon kay Alexander, mahalagang matuto sa mga tamang pangaral ng nakaraan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!